Everyone, it's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Babasahin ko tong comment ni Ma'am Edenia. Sabi niya, ngayon ko lang nalaman na pag nag-retire na ang senior citizen, ay may makukuha pala sa pag-ibig. How po ba? All at once ba makukuha or monthly rin gaya sa SSS pension? Thanks for further information. Actually, na-replyan ko naman to si Ma'am Edenia. I don't know lang kung nabasa niya. So, gagawin ko to ng video guys dahil napapansin ko talaga dito, ang dami pong mga retired. Ang dami pong mga retired senior citizens na hindi aware na yung mga hinuhulog pala sa pag-ibig fund ay mawi-withdraw nyo. Hindi nila alam na meron pong retirement din sa pag-ibig. Nung nakaraan may nabasa akong comment dito, matagal na po siyang retired ha. Sabi niya, Ma'am Angel, thank you dahil sa'yo na-withdraw ko na yung mga contributions ko sa pag-ibig. See? Ang tagal niya nang nag-retire, pero kung hindi niya napanood yung video ko regarding sa withdrawal or sa retirement claim sa pag-ibig fund, hindi niya alam na yung mga pinaghirapan niyang contributions doon nung nagtatrabaho pa siya or nung hindi pa siya nagre-retire, ay pwede niya yung makuha. Nakakalungkot minsan magbasa ng mga ganitong comment, no? Kasi hulog kayo ng hulog doon, pero hindi nyo alam kung ano yung maging benefits sa inyo pagdating ng panahon. Kaya ang iba dito guys, ang mga negative ng thoughts nyo, ng mga iniisip nyo pagdating sa SSS, pag-ibig, no? Kulang lang kayo sa knowledge or sa kaalaman kung ano ang magiging benepisyo nito sa atin pagdating ng ating katandaan. Okay? Mga seniors natin dito ha, may ma-withdraw po kayo sa pag-ibig guys. Kung meron po kayong mga naging contribution sa pag-ibig, gaano man kaliit yan, kung wala naman kayong loans na hindi nyo binayaran dati, ma-withdraw nyo po yung mga contributions nyo po doon. May retirement claim sa pag-ibig. Mga ma'am and sir, si Pag-ibig Fund, hindi po yan katulad ni PhilHealth ha. Na yung mga hinulog natin doon kay PhilHealth, hindi naman natin mawi-withdraw yun. Kay Pag-ibig Fund, mawi-withdraw po natin yan, buong TAV natin yan, or ang total accumulated value. Yung mga contributions natin, employee share, employer share, at dividends. No, yung tubo ng pera natin. Ganito yan ha, kay SSS, ang retirement claim doon ay lump sum one-time cash payment para sa mga hindi nakaabot ng 120 months or lifetime monthly pension. So yun yung retirement claim sa SSS. Pagdating po sa Pag-ibig Fund, wala pong monthly pension dyan, wala pong pension, pero mawi-withdraw po natin lahat ng pera natin sa Pag-ibig Fund. Yan po yung TAV or Total Accumulated Value. Lahat ng contributions mo, pati dividends or yung tinubo ng pera mo. Ito po yung tinatawag nila, no? Minsan maririnig nyo po yung Provident Benefits Claim sa Pag-ibig. Yun po yun. Isahang bigay lang po ito guys sa Pag-ibig. Hindi siya pensyon. Okay? Kung may pera ka na doon na 100,000 sa Pag-ibig Fund, then buong 100,000, mawi-withdraw mo yan. Hindi po ito staggered. Hindi to pension guys. Kaya nga ito yung kinagandahan guys. Kapag ngayon pa lang or during kabataan nyo, nagko-contribute ka na sa SSS at the same time, nagko-contribute ka din sa Pag-ibig Fund. Dahil pagdating mo ng iyong retirement claim, tiba-tiba po kayo mga ma'am and sir. Diba? Mag-file ka ng retirement claim sa SSS. Kung gusto mo mag-avail ng 18 months advance pension, then maa-avail mo yon. Sa Pag-ibig Fund, mag-file ka rin ng retirement claim at nako ito, si Pag-ibig Fund, lahat ng contributions mo dyan, ma-withdraw mo yan guys. Diba ang sarap nun? I-imagine mo, senior citizen ka na, wala ka ng trabaho, nasa bahay ka na lang, but you have a lot of money. Diba? Meron kang pera dahil yung mga naipon mo sa Pag-ibig. Lalo na po kung malaki ang contributions mo sa Pag-ibig. May iba dito, ma'am, ang liit lang naman ang nakukuha ko sa Pag-ibig. Then, tingnan mo, magkano ba ang kinokontribute mo sa Pag-ibig? Diba? Ang baba lang ng contribution sa Pag-ibig, guys, pero pwede mong taasan yan. Dati ang minimum dyan, 100 pesos lang talaga. Hindi ko alam kung dati, naaabutan yung 50 pesos or 75 pesos na minimum contributions din sa Pag-ibig. Diba? Ang liit.
Pero kung tataasan mo yung contributions mo, ang laki din ng makukuha mo. Okay, kay PhilHealth naman, ito nga, no? Ang daming issue nito kay PhilHealth, no? Nakakainis. Pinakaayaw ko talaga tong PhilHealth. Pero pag employed ka, no choice ka, dahil mandatory to. Kailangan talagang kakaltasan ka sa sahod mo para sa iyong PhilHealth contribution. Bakit ayaw ko tong si PhilHealth, guys? So, maliban sa wala ka namang makukuha dyan sa mga hinulog mo pag mag-retire ka na, no? Ito kasing sa PhilHealth, kahit gaano pa kalaki ang contributions mo dyan, kahit gaano pa kalaki yung mga naipon mo ng contributions sa PhilHealth, tapos nahinto ka ng hulog ng ilang buwan or ilang years, at dumating yung araw na kailangan mong gamitin yung PhilHealth mo, ang pinaka nakakainis doon, kailangan mong bayaran yung mga buwan na hindi mo nabayaran para magamit mo yung PhilHealth mo. Tapos pagdating sa billing, ang kunti lang naman ang binabawas nila. Ang kunti lang naman ang discount doon sa billing mo ng PhilHealth. Sabihin nila dito, yung PhilHealth naman magagamit mo pag nagkasakit ka. Kung na-experience nyo lang guys, ako kasi na-experience ko na almost 12 years akong naguhulog sa PhilHealth at ang laki na po ng perang naipon ko dyan, nakukontribute ko dyan. Dahil malaki yung sahod ko dati So kaya malaki yung contributions ko monthly sa PhilHealth. Tapos nag-resign ako, nahinto ako ng mga 1 year ata wala akong contributions, hindi ako naghulog. Nung gamitin ko na yung PhilHealth ko guys, yung ginawa, kailangan pa bayaran yung mga buwan na hindi ko nabayaran para magamit ko yung PhilHealth ko. O diba? Paano naman may contributions na nga ako dyan? Ang laki na laki rin ng pera na ipon ko dyan. Okay, so yan lang po. May ma-withdraw po kayo sa Pag-ibig Fund ha. Pag may hinulog kayo dyan, kahit gaano kaliit yan, guys. Pag nag-retire na kayo, mag-file kayo ng retirement claim sa Pag-ibig, mawi-withdraw nyo po yan. Tandaan nyo lang po, pag nag-loan po kayo sa Pag-ibig, huwag nyong pabayaan. Bayaran nyo. Dahil kapag nag-loan kayo sa Pag-ibig at hindi nyo binayaran yan, pinabayaan nyo lang, wala kayong makukuha sa Pag-ibig, of course. Diba? Yung utang nyo, hindi nyo binayaran. Di ina-offset na yun ni Pag-ibig sa contributions nyo. So, wali, nga kayo pagdating ng retirement claim nyo. Kaya, pag mag-loan kayo sa Pag-ibig, be responsible, pay it. Okay, bayaran nyo yung loan nyo. Para pagdating nyo ng retirement nyo, masaya. Masaya kayo bilang isang senior citizen. Masaya kayo bilang isang certified senior citizen dahil may pera po kayo. Kahit kayo ay matanda na at nasa bahay na lang. Okay? So that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you.